PBBM, bibisitahin si former Vice President Leni Robredo sa Naga City para pag-usapan di umano ang Oplan kontra baha sa lungsod. Let's bolt! Paano, let's bolt in, no? Pupunta Naga, manunuyo, no? Kasi eto na siguro yung bawi nung hindi nag-succeed na love team ni BP Sara at ni BBM, no? Baka dito sa bagong love team, makabawi tayo, no? Pati yung pagkabigo natin sa Katniel. Joke lang. Pupunta lang ng Naga para pag-usapan yung baha. Kayo naman, no? Hindi ako political analyst, no? Pero kung ako kay BP Leni, kung meron akong balak tumakbo sa 2028, maglalalayo ako kay BBM. Maglalalayo ako kay BBM. Diba? Pag dumikit ka dyan kay BBM, para mong naging kaibigan si Tanggol. Mapapahama ka talaga, madidisgrasya ka talaga. Sinasabi ko sa'yo. Diba? Ako sa'yo, maglalayo ako kay BBM. Tungkol nga ba sa Oplan kontra baha sa lungsod, ang idinayo ng Pangulo o isa ito sa pinakamagiging malaking plot twist sa politika ngayong panahon. Yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na bibisita sa Naga City si Pangulong Bongbong Marcos para di umano makipagkita kay dating Vice Presidente Leni Robredo para pag-usapan ang Oplan kontra baha sa lungsod ng Naga. Hindi na iwasan ng mga netizens na magkaroon ng espekulasyon na hindi lang tungkol sa baha ang idadayo ng Pangulo sa syudad ng Naga. And ako man, personally, medyo duda din ako dyan. Kasi if you notice, parang, wow, what's happening? Diba? Mortal na magkaaway yan dalawa. Yan ko ngayon, merong aso at pusa. Yan yun. Pero nitong mga nakaraang araw, mararamdaman mo na nag-iiba ang ihip ng hangin. Hindi natin may tatanggihan. Kahit grade 2, napapansin yan. And of course, pag binisita ni BBM si BP Leni, haharapin yan ni BP Leni. One thing about BP Leni naman, hindi naman siya bastos. And naramdaman ko din naman na after nung election noong 2022, after nung lumabas yung result sa pagkapangulo, tinanggap niya na agad yung resulta at nag-move on na agad siya. So, kumbaga, BP Leni is very, marunong rumispeto. No? So, haharapin niya si BBM. So, kapag pumunta si BBM sa Naga, either kung ano man ang pakay ni BBM sa pagpunta doon, haharapin niya ni BP Leni. Out of respect, out of professionalism. Diba? Wala akong duda dyan. Ang duda ako kay Junior. Kaduda-duda. Diba? Ayokong isipin, pero kasi obvious yung motibo There's a big possibility na hindi lang tungkol sa baha yung ipupunta ng Pangulo sa Naga. Kasi kung tungkol lang din naman sa baha, nasaan si Secretary Vince Dizon? Bakit hindi na lang siya ang ipadala doon? So what is so special about sa Naga? Para siyang pa mismo ang lumapag at makipag-usap kay BP Leni. Diba? Medyo sketchy, medyo something fishy, diba? At wag natin kalimutan, mga kaibigan, na yan ang plano ng pagpunta ni Bongbong Marcos one day after mag-announce ni BP Sara na tatakbo siya sa 2028 presidential election. Diba? So people assume na nagpapanik na ang administrasyon. Panic button no? Ako man administrasyon, puta na, magpapanik talaga ako nun. Kahit sabihin mo, expected mo na naman, natatakbo si BP Sara. Panik ka din no? Ang lakas ng tama ni BP Sara no? Kahit sa malayo pa eleksyon, nag-announce na no? Talagang nagpapakaba Diba? Ako man, ang administrasyon, magpapanik din talaga ako So for me, itong move ni BBM, para sa akin, kumbaga sa basketball, frustrated shot. Alam mo yung pilit na yung tira niya. Parang wala nang choice. Hindi walang choice dahil sila yung ikakampi niya. wala na siyang choice na, kailangan ko makipagkaibigan dito sa taong to na isang dekada ko halos inaway para lang masalba yung political career ko. Parang ang cheap, di ba? But I understand, no? They need BP Leni to survive their political career. That's the reality. Wala na siyang ibang pwedeng kampihan. Wala na siyang ibang pwedeng puntahan. And that's Bongbong Marcos naman He always try to, alam mo yun, makisabit. Kasi kung siya lang, hindi naman siya mananalo Pero remember, nung tumakbo siyang vice presidente, sino ba nagdala sa kanya? Miriam Defensor. O last election niya sa pagka-presidente, si Sara Duterte naman talaga. Nagpanalo sa kanya. Wala naman duda yun. So this time, it's nothing new. Wala nang kakaiba dyan. Kung kakapit naman siya kay Leni, para lang manalo. So that's very usual. Diba? It is
very obvious na si Lenny talaga yung lalapitan niya. Dahil kung pag-uusapan natin kung sino yung may kakayahan na lumaban kay BP Sara sa 2028, obvious din na Lenny Robredo, isa. Actually, nag-iisa nga lang yata siya. Wala nang iba. Kaya niyang lumaban kay BP Sara, but I am not saying na mananalo siya kay BP Sara. Alam mo yon, sa mata, medyo tagilid, no? So magkakatalo na lang siguro yan sa taktika, pero mahihirapan siyang manalo kay BP Sara. Kaya niyang lumaban, no? And there's a possibility, pero mahihirapan siyang talunin si BP Sara. Unlike yung iba na automatic tatalunin talaga ni BP Sara, di ba? Kumbaga sa boxing, yung ibang ilalaban, ibang pambato, siguro kaya knockout ni Sara Duterte ng second round. Pero si Lenny siguro may tendency na tumagal siya hanggang mga round 8, ganon. So parang ganon. So may chance pa din, no? Tsaka baka makalaki pa si Lenny Robredo. So ganon yung tinginan, di ba? May kumbaga may laban-laban, kikise. Kumbaga sa manok, kikise. Si Lenny lang. Kasi sino? Si Risa Ontiveros? No, hindi niya pa kaya. Hindi talaga. Not Risa. Hindi rin si Bam. Bam, not now. No, I'm not saying na hindi siya qualified, but not now. This is not the right time for the Aquinos to enter sa storya. Diba? Lalong kahit na sinong galing sa administrasyon, gagawin punching bag lang ni BP Sara yan. So I'm saying this in a neutral position kasi kaya DDS ka, kakamping ka, or loyalista ka, alam naman nating lahat na si BP Sara ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. That's the reality. Kung kakamping ka o loyalista ka at hindi mo matanggap tong sinasabi ko na si BP Sara ang pinakamalakas, man, there's something wrong with you. That's obvious. Kailangan mong tanggapin. Yun ang katotohanan. Siya ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. At wala pa akong nakikita as of this moment na tatalo sa kanya. Wala pa. Kahit pumalag-palag eh. Siya yun, si BP Lenny, siguro papalag-palag man lang. Diba? Pero yung tatalo na talagang kahit ano lang, git-gitan lang, wala. Si Biko sana na may chance pero parang hindi pa siya qualified eh. So, I mean, going back, no? So, it is very obvious na possible makipag-tandem si BBM kay BP Lenny kasi wala na siyang choice. Ganon nakatagilid ang political career ng mga Marcoses. And to tell you honestly, kahit magkampi tong dalawang to, siguro papalag ng konti pero not enough to beat Sara Duterte. Because if Lenny Robredo join BBM, maraming kakamping ang madidismaya. That's for sure. Maraming kakamping ang madidismaya. Maraming kakalas na kakamping. Eh hindi pwedeng kumalas ang mga kakamping kay Lenny. Dahil yun nga, yung target ni BBM, yung mga kakamping voters, di ba? So kapag tinalikuran ng mga kakamping si Lenny dahil sa desisyon niya makipag-tandem kay BBM, anong sense ng paglapit ni BBM kay Lenny? Wala. Kung mawawala din naman yung mga kakamping, wala. So for me, hindi mababother dito si BP Sara kung mangyari man itong tambalan na Marcos Robredo. Hindi titindig ang balahibo ni BP Sara dito. Saka, sa totoo lang, pag nangyari yan, Marcos Robredo tandem, lugi pa si BP Lenny dyan. Oo, sa totoo lang. BP Lenny can stand on her own. Totoo yan. Hindi niya kailangan si BBM. At mas may chance pa nga siya kung wala si BBM. Pag kinampihan niya si BBM, suicide yan. Sama-sama yan sila sa Kumunoy. Sinasabi ko sa'yo. Kasi, sipin mo, kakamping, buong buhay ng mga kakamping, Marcoses ang tinutosok nila sa manika. Marcoses yung talagang, never again. Tapos bigla magkakampenan. Medyo, hindi kaya ng mga kamping yun, dulunokin nila yung suka nila. Kahit ako, diba? Kalaban natin yan ba't mukha kampihan? After this unity, itong BP Sara at BBM tandem, and after nitong mga anomalya na naganap, lahat ng mga pagnanakaw, tapos yung bangayan nila na araw-araw, diba? I am pretty sure may mga loyalista at DDS na at some point, napaisip na, tangina, sana si Lenny na lang binoto natin. Ang gulo nitong dalawang to, di ba? That's a reality. Totoo yan. Merong mga DDS o mga loyalista na nakapag-isip niyan. Di ba? May mga narinde na DDS at mga loyalista na ngayon ay nag-aantay ng 2028 dahil gusto nilang lumipat kay Lenny at subukan na, baka dito medyo tahimik ang Pilipinas. Kasi, let's be honest, simula nung maupong administrasyon, ang gulo na maggupa. 30 years old na ako, tangina yun, huwag kayong comment dyan. Ng 30 ka lang, maka ka ng 50. Sa 30 years ko dito sa lupa, putang ngayon lang ako nakakita ng ganito kagulong gobyerno. Sa totoo lang. Anyway, going back, nakawala na naman ako. Kaya until now, sa 2028, panlaban pa rin to si BP Lenny. Di ba? Pero kung ganyan ang magiging ihip ng hangin, kakampi siya kay BBM, suicide yan for BP Lenny. Mas maraming kakamping ang suklam na suklam sa mga Marcoses kaysa sa mga kakamping na suklam sa mga Duterte. Matagal na nilang kaawayan
Mga Marcoses talaga. Alam naman natin yan, di ba? Kaya hindi nila kakayanin, nalulunukin nila yung suka nila ng ganun-ganun. Kaya kung ako'y bibiliin, ididistansya ko yung sarili ko sa administrasyon. Ididistansya ko yung pangalan ko sa mga Marcoses. I'd rather to fight alone, di ba? Kaysa kumampi sa alam kong mahina na at iintindihin ko pa. Di ba? Ano yun? Takbo ka na lang mag-isa.